tatapatin kita. Isa sa mga qualifications namin, kung mababasa mo, ay dapat may experience sa food industry. At hindi ko yung nakikita sa resume mo ngayon. Ma'am, willing naman po akong matuto. Gagawin ko po ang best ko sa trabaho. Tanggapin niyo lang po ako. Pero sa tinapos mo at sa qualifications na nakalagay dito sa resume mo, hindi akma ang trabahong ito para sa'yo. Baka gusto mo munang mag-apply sa ibang kumpanya kung saan mo magagamit ang mga pinag-aralan mo. Ma'am, hindi naman po problema sa akin yun. Okay lang po. Miss Rodriguez, tatawagan ka na lang namin. Ma'am, nakikiusap po ako sa inyo. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho para po sa tatay ko. I'm really sorry, but we have our policies and procedure. We will contact you kapag may opening kami na best suited for you. Free checkup. All accessories available. Commonwealth Music. Cell phone repair, mobile laptop fix problem. Free checkup. All accessories available. Cell phone repair, mobile laptop fix problem. Free checkup. All accessories. Mo dahil anak kita. Cell phone repair, Lagi mobile mong laptop. tatandaan na walang nagtatagumpay sa mga taong madaling sumuko sa buhay. Opo, tay. Alam ko naman po yun. Kaya nga po, hanga ako sa inyo. Kasi kahit wala na si nanay, kahit na tayong dalawa na lang po ang magkasama, ay naitaguyod niyo po ako. Kaya pag nakapagtapos po ako ng pag-aaral, ipapagawa natin tong bahay. At bibigyan kita ng magandang buhay. Sa ganung paraan man lang, ay makabawi po ako sa inyo. Anak, hindi mo naman kailangan gawin yon. Hindi mo utang na loob na pinag-aral kita. Dahil ginagampanan ko lamang ang responsibilidad ko sa'yo bilang ama. Kaya napakaswerte ko talaga sa inyo, tay. Hindi lang kayo mabait, pogi pa. Ako naman ang bola pa. Siya, kumain ka na. Hindi na masarap ang pagkain kapag malamig. Opo, tay. Kakain na po ako. Matatapos na rin po yung ginagawa ko. Ay, basta, kainin mo ha. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Opo. Anak, hindi ka pa ba natutulog? Tay, bakit po? Buksan mo nga itong pinto. Sandali lang po, tay. May ginagawa po ako. Basta buksan mo tong pinto. Bakit po, tay? May kailangan po ba kayo? Anak, matulog ka na. Ilang araw ka nang nagsusunog ng kilay. Ni hindi ka na nakakain ng maayos. Magpahinga ka na muna at ipagpabukas mo na lang yan. Tay, baka kapusin po ako sa oras. Malapit na po yung exam namin. Paano pag bumagsak ako? Paano pag hindi ako nakagraduate? Paano na tayo aahon sa hirap niyan? Anak, alam kong gusto mong makapagtapos at makahanap ng trabaho. Pero intindihin mo rin naman ang kalusugan mo. Mas lalo kang hindi makakapag-focus kung inaanto ka. Baka magkasakit ka pa niyan. Pakinggan mo din ang katawan mo. Tay, promise, after po nito matutulog na ako. Kailangan ko lang talagang ma-memorize tong buong DSM-5. Masyado po kasing komplikado yung mga disorder. Hindi pwedeng magkamali, kaya kailangan ko mag-concentrate ng husto. DSM-5, DSM-5. Ay anak, masyado ka nang pinahihirapan ng kurso na yan. Tay, kaya naman po. Kailangan ko lang talaga ng mahabang oras para mag-review. Promise, after nito, matutulog na po ako. O siya, hindi na ako makikipagtalo. Hindi na kita balahin pa para matapos ka na sa ginagawa mo at nang makatulog ka na. Opo, tay. Salamat po. Siya, matutulog na ako. Good night, anak. Good night po, tay. Sweet dreams. Hello! Shoutout 100k followers at lalo-lalo na sa mga subscriber dyan. Shoutout sa inyong lahat. Salamat! Dear love, ginagawa ko ang lahat para makapagtapos ng may karangalan. Naniniwala ako na malaki ang maitutulong ito para mabilis akong makahanap ng trabaho na may malaking sweldo. Hindi naman sa inuobliga ako ng tatay ko na suklian ang lahat ng kanyang sakripisyo para sa akin. Pero dahil gusto ko lang magpasalamat sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mas magandang buhay. Commonwealth Music. Alay ko po sa inyo
inyo ang medalyang to. Para sa inyong pagsusumikap, para maitaguyod ako at para makapagtapos ang pag-aaral. Ay, salamat anak. Natutuwa akong napalaki kita ng maayos. Tiyak, matutuwa ang nanay mo sa langit dahil naging mabuti kang anak. Hindi lang maganda, hindi lang matalino. Abay, masipag pa. Tatay talaga. Baka naman lumaki na ang ulo ko niyan. Pero maiba po tayo. Bukas na bukas din ay maghahanap na po ako ng trabaho. Anak, hindi mo ba gustong magpahinga muna? Tay, ang plano ko po, kapag nakahanap na ako ng trabaho, ay pahihintuin ko na kayo sa pagtatrabaho. Siguro naman po ay kakayanin na ng sweldo ko na tustusan ng lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya ko pa namang maghanap buhay. Hindi ba mas mainam na dalawa tayong nagtatrabaho? Tay, tapos naman na po ako sa pag-aaral. Palagay ko ay sapat na po ang diplomang pinagsumikapan ko ng husto para kayo naman ang magpahinga. At ako naman, ang kakayod para sa ating dalawa. Anak, naiintindihan ko ang mga plano mo. Pero ayoko namang umasa sa sahod mo. Ang pera na sasahurin mo kung sakali, ay gastusin mo para sa sarili mo. Tay, kaya po ako nagtapos para matulungan ko po kayo. Para huminto na po kayo sa pagtatrabaho. Di ba yung pinangako ko sa inyo? Anak, Walang saysay kasi ako. sinasabi kaya hindi mo mawari kung imig pa ba mananahimik na lang at sa tuwing magpapaliwanag pakinggan mo naman ito. Kala mo ikaw lang ang Ipangako sa akin na kapag nakahanap na ako ng trabaho, ay hihinto na kayo sa pagiging security guard. paminsan O siya, sige. Magpapile na ako ng early retirement sa oras na makahanap ka ng trabaho. Tutuparin ko po ang pangako ko sa inyo. At bibigyan ko kayo ng mas magandang buhay, Tay. Salamat sa aking medalya, salamat sa aking diploma, salamat at graduate na ako! Dear Love, ilang buwan na makalipas ang aking graduation. Pero hindi ko pa din natutupad ang alinman sa mga pinangako ko kay tatay. Ang paniniwala ko ng medalya at diploma ang magsisilbing sandata ko para makahanap ng trabaho na may malaking sweldo ay taliwas sa kung ano ang nangyayari sa akin ngayon. Madami na akong pinag-applyan, pero halos lahat ng trabaho na sinubukan kong pasukan ay nanghihingi naman ng experience. Saan naman ako kukuha nun? Kakagraduate ko lang. Pero mukhang napabilang na agad sa census ng unemployed. Ganito ba talaga kahirap maghanap ng trabaho na maganda ang sweldo? Nagtanong ka pa, wala namang silbi. Wala ka kasing pakialam sa aking sinasabi. Sa susunod, huwag ka nang magtatanong. Kung may sagot ako o wala, parehas din yun. Pero teka lang, may sasabihin sana. Pwede bang manahimik ka muna? Ang sakit na ng ulo ko. Hanggang ngayon, wala pa rin akong mahanap na trabaho. Sus, ikaw lang ba? Ako din kaya. Ay naku, Bes. Mas mahirap sa part ko. Nakaka-stress. Pinaparinggan na nga ako ni Mama. Naturingan daw akong college graduate, pero hanggang ngayon, wala naman daw akong silbi. Kasi wala pa din daw akong maiambag sa mga gastusin sa bahay. Nahihiya na nga rin ako kay tatay. Dahil pakiramdam ko ay nagiging pabigat pa rin ako sa kanya. Halos magkasakit na nga ang tatay, kakapuyat sa trabaho. Tapos ako itong graduate with honors, pero walang magawa para matulungan siya. Yun na nga ang problema. Ang taas ng qualifications ng mga kumpanya. Nag-aanap pa ng experience. Saan naman natin hahagilapin yun kung kakagraduate lang natin? Tapos yung pasahod nila napakababa. Yung iba, below minimum pa. Hindi ko na nga rin alam. Pero pasasaan ba at makakahanap din tayo ng mapapasukan? Ay, laban lang. Kung pumunta kaya tayo ng QC? Ngayon na? Oo,
Subukan lang natin. Psychology graduate tayo. Baka may bakante sa mga HR department sa mga opisina doon. O sige, may dala ka bang resume? Oo, meron ako. Ikaw ba? Magpapaprint na lang ako. G! Walang saysay ang sinasabi kaya hindi mo mawari kung iimig pa ba kung mananahimik na lang at sa tuwing magpapaliwanag pakinggan mo naman ito. Akala mo ikaw lang ang marunong tumama. Minsan tama rin ako. May tama rin ako. Baka naman po may hiring kayo dyan sa HR. Kailangan lang namin ng trabaho. Graduate naman po kami. Wala pong hiring ngayon sa HR. Ito po, ang may opening po ay yung staff sa restaurant, janitress at waitress. Po? Hindi naman po namin deserve ang ganong trabaho. Nag-aral po kami ng ilang taon tapos waitress o janitress lang ang bagsak namin. Hindi naman po sa nilalang ko yung pagiging waitress o janitress. Pero kuya, mataas ang pangarap ko. Kaya nga ako nagtapos ng pag-aaral. Eh di humanap na lang kayo sa iba. Sinabi ko lang naman kung ano yung bakante rito. Ako po. Susubukan ko po. Bis! Seryoso ka ba? Graduate ka with honors. Kuya, mag-a-apply po ako as service crew. Bis, ano bang nangyayari sa'yo? Bes, hindi ko na kasi talaga kaya maging pabigat kay tatay. Hindi na pwedeng mabalang pa ang pagtupad ko sa mga promise ko sa kanya. Baka ito na ang hinihintay kong pagkakataon, Bes. Stepping stone. Sigurado ka ba, ma'am? Ipapasok ko na po itong resume mo sa loob. Opo, kuya. Bes, dyan ka muna. O sige, good luck. Ms. Rodriguez, Opo, ma'am. you're a graduate of BS Psychology with honors. Impressive ang resume mo. Kaya lang, Ano po yun, ma'am? waitress na lang ang bakante dito. Okay lang po. Wala pong problema sa akin kahit ano pong trabaho. Ang mahalaga, makapasok po ako sa kumpanya niyo. Ms. Rodriguez, Minsan tama rin ako. May tama rin ako. isa sa mga qualifications namin, kung mababasa mo, ay dapat may experience sa food industry. At hindi ko yung nakikita sa resume mo ngayon. Ma'am, willing naman po akong matuto. Gagawin ko po ang best ko sa trabaho. Tanggapin niyo lang po ako. Pero sa tinapos mo at sa qualifications na nakalagay dito sa resume mo, hindi akma ang trabahong ito para sa'yo. Baka gusto mo munang mag-apply sa ibang kumpanya kung saan mo magagamit ang mga pinag-aralan mo. Ma'am, hindi naman po problema sa akin yun. Okay lang po. Miss Rodriguez, tatawagan ka na lang namin. Ma'am, nakikiusap po ako sa inyo. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho para po sa tatay ko. I'm really sorry, but we have our policies and procedure. We will contact you.